Magandang gabi pong muli sa ating lahat. Tayo po ay nandito uli sa ating daily devotion at tayo po ay magpapatuloy sa ating araw-araw na ginagawang pag-aaral. Atin po itutuloy sa gabing ito ang naiwan nating talata kagabi at ito ay nasa chapter 28 ng Isaiah. Ngayon ay verses 25 and 26 po tayo. Magandang gabi, Pastor Claude. Ang aga mo. Ang bilis mag-join. Salamat, Pastor. So, tayo ay magtutuloy sa ating pag-aaral. Pero bago yan, tayo po ay muling manalangin. Pray po tayo. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, salamat po muli, Ama, sa gabing ito, sa iyong patuloy na pagsama at paggabay sa amin, sa patuloy na pagkakaloob mo ng oras, ng panahon, ng kalakasan ng katawan, at ng karunungan na at kami makakapag-aral ng iyong salita. Patnubayin mo't gabayan ang bawat isa sa amin, Ama, makapag-join ng maayos, mapayapa ang bawat isa at matuto sa aming pag-aaralan sa gabing ito. Pinapaubaya po namin patuloy na tinatagubilin sa iyong lahat ng ito, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, salamat po uli. Salamat uli, Pastor Claude. So tayo ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. Kagabi natapos natin ang verses 23 and 24 ng chapter 28 ng Isaiah. At ngayon itutuloy natin ang mga kasunod na talata. Ang verses 21 and 22 na natalakay natin kagabi ay tumalakay sa gawain ng isang magsasaka na ginawang imahe o ilustrasyon ng gawain ng Diyos sa kaniyang mga tao. Kung papaanong napakaplanado ng sistema at gawain ng Panginoong Diyos sa kaniyang mga ginagawa, ganoon din ipinapakita sa buhay ng magsasaka ang kaniyang gawain. Ang praktikal na gawain ng magsasaka ay ginawang ilustrasyon o imahe sa gawain at sa pamamaraan ng Diyos, kung paano siya kumikilos bilang isang planadong pagkilos, organisado at mayroong pagpaplano, mayroong isang sistema na ginagawa na hindi masisira dahil ito ay pinag-isipan, kagaya rin ng gawain ng Panginoong Diyos. Alam nating lahat, nabasa natin sa Biblia na noon pa man bago palikhain ang mundo ay nakaplano na, alam na ng Diyos ang kaniyang gagawin dito sa mundo. Ang gawain at ang pagkilos ng Diyos sa isang organisado, may plano, at ang bawat pagkilos ay naaayon sa isang pinag-isipang disenyo, hindi aksidente o naisip lamang, hindi nagkataon lang o maaaring narinig sa kapitbahay o sa ibang tao. Iniaakma ng Diyos ang kaniyang mga kilos at desisyon sa kaniyang kapanahunan. Alam ng Diyos ang panahon, alam ng Diyos ang mga pagkakataon kung kailan gagawin o ipapatupad ang isang bagay o isang sitwasyon sa kaniyang mga tao na pinili o itinalaga. Ayan. At ito'y malinaw na nabasa natin sa Ecclesiastes chapter 3 kung saan binabanggit doon na ang bawat bagay, ang bawat sitwasyon ay mayroong pagkakataon at mayroong panahon na kung kailan ipapatupad ng Panginoong Diyos. Magandang gabi, Tita Glo. Salamat sa iyong pagsama sa gawain sa gabi pong ito sa ating talakayan. Ay kapag bahagi kami sa iyo ng karunungan. Yan. Okay, so ang simula verses 23 hanggang 29 hanggang sa katapusan ng kabanata na ito ay may iisang tema na tumutukoy sa gawain ng mga magsasaka o ng nagtatanim ng mga halaman sa bukid, at ito nga ay ginamit na larawan o ilustrasyon sa gawain o sa sistema ng Panginoong Diyos dito sa mundo, kung paano niya inaalagaan ang kanyang mga piniling tao, paano niya pinagpapala, at ganun din paano niya binibigyan ng mga kaparusahan o paghatol kung sakaling hindi sila mamumunga ng ayos. So itutuloy natin ito sa gabing ito, ating pagtatalakayin naman ang iba't iba pang gawain ng magsasaka bilang imahe o pagpapahayag kung paanong ginagawa o pinapatupad pa rin ng Diyos ang kanyang mga plano sa mundo, sa mga taong kanyang pinili, kasama tayo doon. Sa verse 25, ito ang sinasabi, hindi ba't kung maihanda na ang lupa, ito'y sinasabugan niya ng anis at linga? Hindi ba't tinatamnan niya ito ng trigot sibada at sa gilid naman ay ispelta? Yan. When he hath made plain the face thereof, that he not cast abroad the fitches and scatter the cumin, and cast in the principal wealth,
and the appointed barley and the rye in their place. Ayan, so nandito na rin si Ate Josie. Ate Josie, Ate Glo, imbitahin pa ninyo ang ibang tagayasi para makasama pa natin dito. Ayan po, para magalit sa atin si Pastor Judah. Ayan. Okay, so ayan po, sa gabi naman pong ito, tatalakayin po rin natin itong mga bagay na ito na pinag-uusapan natin. So, yung binabagit dito sa verse 25, hindi ba't ihinahanda ng magsasaka ang lupa? Ang sabi ito, hindi ba't ko maihanda na ang lupa? Ito'y nagpapakita na bago magtanim ang isang magsasaka, ihinahanda niya muna ang lupa. Well, ang isang bagay na makikita natin dito sa ginawa ng Panginoong Diyos, yung sa creation, ano? Bago nilikha ng Diyos ang tao, ihinanda niya yung mundo, ihinanda niya yung lupa, yung tubig, yung liwanag, at yung mga halaman at hayop na kakailanganin ng mga tao. Magandang gabi, Ate Alma, sa buong pamilya ninyo dyan, sa lahat ng mga kasama. Ayan. Okay, so nagpapakita ito kung gaanong katalino ang Diyos, alam niya kaagad ang kanyang gagawin. Sa anumang programa o sa anumang gawain na ating pinapatupad sa church o kung saan mang organisasyon, laging importante yung pagpaplano. Kaya nga doon sa, naalala ko, doon sa isang module ng church planting, may tinatawag tayo doong prayerful planning. At kaya meron tayong tinatawag na church planting essentials, doon tinatalakay ang lahat ng pamamaraan, paano magsisimula ng isang simbahan, paano pagka nagkaroon ng problema at may mga mabibigat na sitwasyon. Ayan, so napakahalaga na sa lahat ng bagay, sa lahat ng sitwasyon sa buhay ng tao, practical man o maging sa pag-aaral o pagninegosyo, napaka-importante ng pagpaplano at paghahanda. Magandang gabi, Nanay Mercy. Salamat po sa inyong pagsama. Sa talatang ito, yung verse 25, binabanggit ang aktwal na pagtatanim ng iba't ibang mga uri ng pananim o halaman upang ilarawan sa iba't ibang uri ng halaman na pinagbubuhusan ng Diyos o pinagbibigyan ng panahon para maitanim sa panahon ng iba't ibang at ito'y tumutukoy sa panahon sa iba't ibang panahon at iba't ibang layunin. So makikita natin dito may iba't ibang uri ng halaman na binabanggit, mamaya tatalakayin natin isa-isa yan. So ito'y tumutukoy doon sa mga tao o doon sa iba't ibang karunungan at kagalingan doon na ibinibigay ng Diyos sa mga tao. May mga pagkakataon na tayo'y naiinip sa pagbabahagi ng Ebanghelyo, hindi nakakakilala ang isang tao. Pero alam natin na ang bawat pagkakilala ng tao sa Panginoon ay nakaakma rin sa kaniyang panahon. Meron eksaktong panahon na itinakda ang Panginoon para sa ang isang tao ay makakilala at manampalataya sa Kaniya. Magandang gabi, Sir Irene. Yan. Itinatampok dito ang kanyang karunungan at ang kahalagahan ng paghahanda ng lupa at pagtatanim ng tama sa gawain ng magsasaka. Inilalarawan ng talata ang isang magsasaka na pagkatapos ihanda ang lupa ay saka nagtatanim ng iba't ibang mga buto sa angkop na lugar at sa iba't ibang pamamaraan. So yung magsasaka, nagpe-prepare ng lupa, nililinis ito, inaalis yung mga bato, dinudurog yung mga malalaking bahagi ng lupa at ito ay aayusin at parang gumagawa ng garden sa eskwelahan. At pagka maayos na, malinis na, saka siya maglalagay ng buto. Hindi po pwedeng ilalagay muna yung buto tapos saka niya lilinisin ang lupa. So may tamang proseso, merong step 1, step 2, step 3, may prosesong ginagawa. At ganito rin ang ginagawa ng Diyos sa bawat isang tao na mananampalataya. Binabanggit din dito sa talatang ito ang iba't ibang uri ng halaman na itinatanim ng magsasaka sa isang partikular na lugar. At habang pinapanatili ang tamang pagkakaayos ng mga halaman at makakasigurado siya na ang bawat isa ay tutubo ng maayos, magiging malusog at makakapamunga ng sagana. Magandang gabi, Ate Pearly. Salamat sa pagsama sa ating talakayan. Ang mga simbolismo na ginagamit sa talatang ito ay isa-isahin natin. Una, yung magsasaka, ito'y kumakatawan sa Diyos na inilalarawan bilang isang dalubhasa at matalinong nagpaplano, tulad ng isang magsasaka na maingat na naghahanda at nagtatanim ng kanilang mga pananim. Magandang gabi, Brother Edgar. Salamat uli sa iyong pagsama.
ang iba't ibang pananim. Ito naman ay sumasagisag sa pagkakaiba ng pakikitungo ng Diyos sa mga tao. Yung mga pananim, ito yung mga tao. And then yung pag-aakma ng Diyos o yung pagtatanim nito sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang panahon, ito'y tumutukoy doon sa proper timing. Yung pagkakaiba-iba ng pakikitungo din ng Diyos at sistema ng Diyos sa iba't ibang tao, kapwa sa paghatol at sa pagpapala. Hindi, ito yung isang karunungan na makikita natin at mauunawaan sa Diyos. Sa dami ng tao sa mundo, alam ng Diyos kung ano ang ugali at sistema ng pagkatao ng bawat isa. Isa tayong mga magulang, yung mga nanay at tatay dyan na kasama nating nakikinig, merong 3 anak, may 5 anak, nahihirapan na dahil yung 5 anak na yan, iba't iba yung ugali. Pero makikita natin dito, ang Diyos ay kilala niya ang lahat ng tao. Ito yung kanyang sovereignty, ito yung kanyang otoridad at kapangyarihan at kagalingan. Magandang gabi, Tess. Salamat sa pagsama. Yan. So makikita natin dito, yung sumisimbolo doon sa iba't ibang uri ng pananim, ito yung iba't ibang pamamaraan ng pakikitungo, iba't ibang sistema na ipinapatupad ng Diyos sa kaniyang mga anak o doon sa kaniyang mga tao na pinili. Sa magsasaka, mayroong halaman na itatanim pag tag-araw. Mayroon namang halaman na itatanim pag tag-ulan. Kaya all season, sa bawat season ng taon, ay mayroong mga halaman na inaalagaan ang magsasaka. Magandang gabi at welcome, Sister Jane. Yan, halos kompleto na tayo. Ang dami na natin. Ang paghahanda ng lupa ay kumakatawan naman sa paghahanda ng Diyos sa puso ng tao para sa kanyang salita at sa kanyang mga aksyon. Maalala natin, sa talinghaga sa Matthew 13, meron dong butil na bumagsak sa tabing daan, sa batuhan, at doon sa dawag, at meron namang sa matabang lupa. Bakit kaya itong bumagsak sa tabing daan ay hindi tumubo? Bakit? Kasi yung tabing daan, wala doong lugar na tutubuan. At ito ay very prone doon sa pagdaan ng mga makakasira. Kaya nga nung dumaan yung ibon, ay tinuka lang yung buto. Yun namang bumagsak doon sa batuhan, ay hindi naman naihanda yung bato kasi wala doong lupa. Sabi doon sa mga paliwanag, walang moist, meron lang doon konting lupa, kaya tumubo yung buto. Then pagkatapos nung naubos na yung lupa o hindi naman na-sustain ng tubig o ng moisture, namatay na yung halaman. Bakit? Kasi hindi ito naihanda. At doon naman sa dawag, may halaman naman na may butil na tumubo sa dawagan, may dawag. Ang dawag po, ito yung mga ito yung mga trials, ito yung mga problema. Ito'y uri ng damo na kukontrol doon sa halaman para hindi ito magpatuloy na lumaki. Magandang gabi, kapatid Annalie from Trece Martires. Ayan. Okay. So ayun, hindi na ihanda yung lupa. Kaya ang nangyari, hindi pwedeng tumubo, yung iba hindi tumubo, yung iba naman tumubo, pero agad na namatay dahil nga hindi prepared. So dito yung sinasabing paghahanda ng lupa, ang isang matalinong magsasaka, buong-buo na hinahanda niya yung lupain para pag nailagay na yung buto, tutubo ng maayos at lalago ng malago, gaganda ang kanyang halaman at bandang huli mamumunga. Ganun din ang ginagawa ng Panginoong Diyos sa kaniyang mga tao. Kaya sa pamamagitan ng kanyang salita, kaya sa mga churches, sa simbahan, napakarami nating ginagawa na preparation. Merong pag-aaral kagaya ng ginagawa nating daily devotion. Merong worship service. Kung ikaw ay umaawit sa simbahan, mayroong practice ng pag-awit, merong practice ng pagtugtog, at kung ano-ano pa. Hindi po pwede yung basta ka na lamang sasalang doon. Hindi rin po pwede yung basta ka na lang magtuturo o magdidiscuss dito sa live. Kinakailangan pag-aralan din at paghandaan yung mga lesson. Napakahalaga ng paghahanda. Bago tayo makarating sa langit, doon sa kaduluhan ng ihinandang buhay na walang hanggan sa atin ng Panginoon, kinakailangan tayong ihanda, kailangan tayong linisin sa ating mga kamalian, sa ating pagkakasala, at nang maging karapat dapat tayo doon. Kaya nga ito yung tinatawag natin na progressive sanctification. Kinakailangan fully masanctify tayo, mabago totally yung ating buhay, yung ating pagkatao, para tayo ay maging karapat-dapat sa Panginoon. Ngayon,
Dito sa sinasabi dito sa aklat sa talata na ito, ginagawa ng Diyos ang lahat ng paghahanda sa atin. Napakaraming proseso na nangyayari sa ating buhay. Ano-ano ba yung mga halimbawa ng paghahanda? Pwede yung pag-aaral, yung pagkatuto, yung iba't ibang sitwasyon sa pang-araw-araw na buhay natin. Pwede tayong makaranas minsan ng mga problema, ng mga kabigatan o mga paghihirap. Pero hindi natin alam, ito ay hindi intensyon ng Diyos na tayo ay pahirapan. Sa halip, ang intensyon ng Diyos dito, tayo ay turuan at i-develop fully into the type of person na gusto niya, na karapat-dapat sa Kanya. Kaya mga kapatid, hindi natin dapat ikatakot yung mga kabigatan at problema na nangyayari sa atin. Kahit na minsan ay talaga namang babagsak ka na, hindi mo na malaman kung paano masusolusyonan. Pero pagkatapos ng lahat ng iyon, ay makikita natin ang resulta at ganoon ang ginagawa ng Diyos. Ang buhay ng mga Israelita bago sila nakarating doon sa lugar ng Kanaan, sa lupang pangako, alam natin kung ano yung mga nangyari sa kanila. Buhat doon sa sitwasyon ng kahirapan, ng tagutom doon sa dating lugar. Sa Kanaan pa rin yung lugar na pinanggalingan nila. Dinala sila sa Ehipto, tapos ay namuhay ng maayos, and then pinahirapan, inalipin ng mga Egyptians, and then pinalaya sa pamamagitan ni Moises at ni Joshua, ni Aaron. Nakarating sa lupang pangako, nakaranas ng maraming paghihirap at iba't ibang mga kabigatan sa buhay. Pero sa bandang huli, nandun yung pagpapala ng Diyos. Pero sa kabila ng pagpapala na yan, umikot doon sa katigasan ng ulo. Pero alam natin na ang dulo ng lahat ng ito ay yung pinakamagandang ihinanda ng Diyos doon sa kalangitan. At ganoon din ang sitwasyon nating lahat. Yung pinakamagandang bahagi ng buhay natin ay makakamit natin pagka naranasan na natin yung totoong kaligtasan, yung consummation o yung kaganapan ng kaligtasan na ipinangako sa atin ng Panginoong Diyos, kagaya rin ng Israel. Dito sa usapin ng pagtatanim, yung glory, yung pinakamagandang bahagi sa buhay ng magsasaka ay pag pumani na siya ng bunga. Makikita na niya na namumunga yung mga tinanim niya at aanihin na niya. So, yun na yung fruit of his labor. Dito sa lupa, sa ating buhay na mananampalataya, ang bunga ng ating paghihirap at mga karanasan ay yung makarating tayo sa kalangitan at makasama natin mismo, makaharap natin face to face ang Panginoong Diyos. So napakahaba ng proseso. Kaya lang kalimitan, within that process ay maraming sumusuko, maraming hindi nakakaabot, hindi nakakarating doon sa finish line. Kaya ito'y panawagan sa ating lahat. Kaya tayo may ganitong pag-aaral para ituro sa ating lahat, para ipaunawa, ipaalala na ang buhay natin sa lupa hindi totally smooth. Maraming problema, maraming kaganapan na hindi natin maunawaan, maraming humps, mabato ang daan. Pero sa dulo ng mabatong daan na to, marami tayong nararanasang kabigatan, ay naandoon iyong patag na daan. Kaya nga doon kinumpara din sa aklat ng Mateo yung makitid na daan at maluwang na daan. Nandun tayo sa makitid na daan pupunta. Ano ba yung pwedeng makita natin sa makitid na daan o masikip na daan? Pwedeng mga kagipitan, pwedeng madilim, masikip, magsiksikan tayo doon. Pero sa dulo, noong makitid na daan na andoon ang liwanag na naghihintay sa atin, nandoon ang Panginoong Diyos. Ang larawan ng mundo, ito yung daan na tila maluwang, masaya, lahat na ng kaginawahan at kaligayahan ay pwede nating makita. Kaya lang sa dulo pala noon ay kapahamakan. So wag po tayong dadala ng mga panluloko ng mundo. Sa pagtatanim ng halaman, marami ding mga panlulokong nangyayari. At sabi ko nga sa inyo, naranasan ko nung bata ako, merong mga halaman na sa proseso ng kanyang paglago, pagsibol niya, parang ang bilis-bilis lumago. Napakalulusog ng dahon, ang daming sanga, namumulaklak. Pero alam niyo po, ang aming naobserbahan ni tatay, ng mga kapatid ko, nung kami nagsasaka, yung mga halaman na parang super lusog, super ganda ng mga puno. Pagdating ng dulo, wala siyang bunga. Maraming ganun. Parang yung puno ng igos, no? Paborito itong topic ni Pastor Claude. Yung puno ng igos, puro dahon.
Righteousness ang sinisimbolismo po nito. Pero nung hanapan ng Panginoong Hesus ng bunga, wala siyang makita. So ito yung puno na walang bunga. Pero pag tiningnan mo sa panlabas, napakaganda, napakalusog, and yet hindi nakaproduce ng bunga. So yan po yung nakakatakot. At doon sa John chapter 15, ito yung uri ng sanga na napakaganda pero walang bunga, hindi namunga. Kaya siya ay pinutol ng Diyos. Ayan, so doon pa lang sa verse 1, nabasa na natin iyan. So ang disenyo ng Diyos sa bawat isang tao sa mundo ay kagaya ng disenyo ng magsasaka sa bawat halaman na itinatanim. Dahan-dahan, may prosesong paglago, unti-unti, hindi sobrang bilis, hindi sobrang bagal. May proseso lamang, unti-unti. At pagkatapos nito, makikita natin yung bunga. Minsan ako'y nagigilty sa ganito dahil ako yung taong gusto ko ay mabilisan ang kilos, no? Mainipin ako, kaya lang malimit, tinuturoan ako ng Panginoon na kailangan matutong maghintay, maging matiyaga. At pagkatapos ng pagtitiyaga, doon natin malalaman at mararanasan yung tunay na tagumpay. Yan. And then, ang panghuli ditong binabanggit, yung pagtatanim sa tamang lugar. Ayan, itinatampok ang kahalagahan ng paghahasik ng tamang binhi sa tamang lugar. Alam nyo, may iba't ibang uri ng binhi sa partikular na panahon o sa partikular na uri ng lupa. Si Pastor Claude ay pamilyar sa iba't ibang uri ng lupa. May tinatawag na acidic na lupa. Hindi ko masyadong yan kasi hindi namin pinag-aralan yung technical part. Basta kami ay typical na ordinaryong magsasaka lang. Wala kami ng technical part doong kami ay nagsasaka. Pero merong partikular na lupa na akma sa isang partikular na halaman. Ayan. Ito'y tumutukoy sa paglalapat sa iba't ibang kalalagayang espiritual ng isang tao, yung praktikal na buhay. Hindi lahat ng tao ay pare-pareho ng ugali. Hindi lahat ng tao sa simbahan ay pare-pareho ng kaloob na karunungan. Kaya ang sistema, kinakailangang sakyan, kinakailangang alamin ng bawat nangunguna sa simbahan, yung ugali at sistema ng bawat tao. Yung applicable dun sa isang tao, hindi po pwedeng maging applicable sa isa. Kaya talagang magkakaiba yan. At yung sinasabi natin kanina, yan ang itinuturo ng Panginoon. Yung iba't ibang pamamaraan ng Diyos sa pagdidil sa iba't ibang tao. Ang karunungan ng Diyos ay nagpapaalala sa atin na ang mga kilos ng Diyos ay hindi simple o ordinaryong pagkilos. At ito'y palagi ang nagbibigay gabay sa karunungan at layunin. Ang espiritual na paglago ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng paghahanda ng ating mga puso sa salita ng Diyos at pagtatanim ng mga binhi ng pananampalataya at pagsunod. So yung ating exercises na ito na ginagawa, regular na pag-aaral ng salita ng Panginoon, yung regular na pagsamba tuwing linggo, yung pananalangin at kung ano-ano pang mga activities sa church, may mga seminars, may mga training, ito'y bahagi ng buhay pagpapalago. Ito'y kinakailangan nating gawin at gampanan habang tayo ay nandito pa sa lupa. Dahil ito ay nilikha ng Diyos at ipinapatupad para tayo ay patuloy na lumago at lalo siyang makilala. Kagaya halimbawa ng pagtatanim ng simbahan. Hindi ako bilang pastor, hindi ako equipped nung mga naunang panahon paano magsimula ng simbahan at paano ito pamahalaan. Pero dahilan sa mga pagsasanay na ibinigay sa akin ng mga pastor ko, ng mga nanguna sa akin, kagaya ng DCPI, nila Pastor Tony, ni Pastor Ed, at marami pang mga mentors na gumabay din sa akin, ay natutunan ko at nalaman ang pagsisimula ng simbahan. Sa panahon ngayon, meron tayong mga kinakaharap na mga problema at kabigatan sa simbahan. Ang makakatulong pa rin ay yung mga taong gagabay at magtuturo at syempre ang Panginoong Diyos. Kasi importante yung patuloy na paglago, patuloy na pag-aaral. Kapatid, gaano ka man kagaling sa isang aspeto ng buhay mo, gaano ka man karunong sa sitwasyon na ito, sa panahon at pagkakataon na ito, siguradong nag-aaral ka pa rin at kailangan mo pa rin matuto. Kaya iba't iba yung mga kasama natin ngayon dito, no? Meron tayo ditong negosyante, meron tayo ditong mga nanay, at meron tayo ditong principal, meron tayong iba't iba pa, empleyado, may mga estudyante, so may mga nagtatrabaho.
Lahat kayo ay may kani-kaniyang karunungan. Ngayon, kung hindi ninyo patuloy na pag-aaralan yung inyong ginagawa sa buhay ninyo, ay hindi kayo lalago, hindi makakapagpatuloy. Baka dumating ang isang araw na hindi na natin kayang gampanan ng ating mga trabaho at responsibility. So, babagsak tayo. So, continual learning ang ating tinatawag dyan. Continual, hindi basta continuous lang. No? So, natipay na natin na pag-usapan ng mga nakakalipas na panahon. Ano yung pagkakaiba? Pag continuous, tuloy-tuloy lang. Walang pakialam, basta tuloy-tuloy, gawa ng gawa. Pero pag continual, pagkaraan ng isang panahon ay magpupos at i-evaluate, i-assess kung tama yung nagawang sistema, pag-aaralan. At pagka doon sa pag-aaral ay titingnan kung mayroong naging pagkakamali at saka ipapatupad yung mga pag-aayos. So yun po yung sistema. At yan po mismo yung learning na tinuturo natin sa sa simbahan. Yan mismo yung itinuturo ng Panginoon. No po, nandiyan si Paring Edgar, si Brother Edgar, nung kami magkasama pa niyan dyan sa fortune packaging, ano? So, isa sa tinuturo natin pinag-aaralan, yung standard organization, yung ISO. So, continual learning ang ating pinag-uusapan sa mga sitwasyon na yun, continual process. Ano po? So, yung pinag-uusapan natin sa mga organization, sa mga kumpanya, yung tinatawag nating process approach system, actually itong lahat ng ito'y nagmula sa Biblia. Kasi ang sistema ng Diyos ay may iba't ibang proseso at sumusunod ang Diyos sa proseso na siya mismo ang nagdisenyo. Ayan. So nakakatuwa po na yung ating mga practical na buhay sa kasalukuyan ay ating naiaakma sa Biblia at alam natin na ang lahat, nagpapakita ito na ang author ng lahat ng bagay sa mundo na ginagawa natin ay ang Panginoong Diyos. Kung atin lang mauunawaan ang nilalaman ng Bible, nandito po lahat. Hindi na natin kinakailangang maghanap ng iba't iba pang mga karunungan sa labas. Lahat ay nandito. Lahat ay nandito, no? Sa Biblia, kailangan lang nating unawain. Ayan. Okay. Salamat, Brother Edgar. Ayan po. Okay. Ang sabi pa dito, magtiwala tayo sa panahon ng Diyos. Isang bagay na kailangan nating maunawaan. Sabi ko nga sa inyo kanina, ako yung taong napaka-mainipin ko. No? Gusto ko ay yung magandang gabi, Ate M, salamat sa napadaan ka sa ating live discussion. Yan. Gusto ko minsan, pagka naisip ko yung isang bagay, gagawin agad. At pagkaraan ng ilang panahon ay mayroon ng resulta. Doon lumalabas yung pagiging dominante ko eh. Pero yun nga, sabi ko nga sa inyo kanina, kinakailangan ko pang i-improve yung sarili ko, yung pagiging matiyaga, yung pagsunod sa proseso. Patuloy tayong tinuturuan ng Panginoon sa mga bagay na yan. Ang sabi dito, magtiwala tayo sa panahon ng Diyos. Ang maingat na pagpaplano at pagtatanim ng magsasaka ay nagpapaalala sa atin na magtiwala sa panahon at pamamaraan ng Diyos. Kahit na hindi natin nauunawaan ang mga ito. Hindi natin totally nauunawaan kung ano nangyayari sa atin sa araw-araw. Bakit nangyari yung ganito? Bakit nangyari yung ganyan? Bakit dumating ang mga problema sa isang simbahan, sa isang church? Pero alam natin na pagkatapos ng lahat ng ito, mayroong itinuturo ang Panginoon at mayroong napakagandang resulta na ang bawat isa sa atin ay makikinabang. At ang lahat ng ito'y bahagi ng tinatawag nating sanctification process, progressively nangyayari sa ating buhay para doon sa dulo ng kapanahunan na ihinanda sa atin ng Diyos. Kaya mga kapatid, especially yung mga kabataan na kasama natin dito, huwag kayong maiinip at huwag tatamarin. Diba? Dahil ang katamaran o ang paghinto ay isang sistema at patunay na ayaw na nating magpaturo at ayaw na nating mag-improve. Pag huminto ang isang tao sa kanyang ginagawa, hindi na niya maaabot yung dulo. Alalahanin natin, imagine natin yung isang marathon o yung running competition.
Bago makaabot sa finish line, mahaba yung tatakbuhin. Kung 100 metro man yan o kung 400 meters man yung tatakbuhin, hindi pwedeng huminto ka sa dulo o sa kalagitnaan dahil pagod ka na at nakatakbo ka na. Kailangan tuloy-tuloy mong tatakbuhin yung kahabaan ng itinakdang pag-aaral sa atin, yung tinakdang takbuhin. At ganoon din sa proseso ng pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon. Sabi ko sa inyo nga dati, kung may mga pagkakataon din na ako bilang pastor, sa dami ng mga nagiging problema at kabigatan ng mga pinagdaraanan, parang naiisip ko minsan, ginugulo ako, ano kaya, huminto na rin ako, magpapahinga na rin ako dahil pagod na ako, matanda naman na ako, papasok pa yung sitwasyon na marami na akong nagawa, marami na ako na-accomplish, hindi ko na kailangan pa yung iba pa. At pwede na akong huminto kasi nakakapagod na, nakakasawa na. Pero alam niyo, dinadala tayo lagi ng Panginoon sa sitwasyon na hindi tayo dapat huminto. Kailangan magpatuloy. Ano man ang problema, ano man ang nangyayaring kabigatan, minsan may mga sakit at bigat, ano pa ba kung anumang negatibong bagay na ating nararanasan. Pero hindi ito dahilan para huminto. Magpatuloy lang na magpatuloy. At yan ang proseso na pinagagawa sa atin ng Panginoon. Ang mga bagay na pinag-uusapan natin dito, dito sa talatang ito may binanggit pang iba't ibang uri ng mga halaman na itinatanim, no? May binabanggit ito yung anis at linga. Ayan, at may tinabanggit pang trigo at sibada. At sa mga gilid naman ay mga espelta. Sa iba't ibang uri ng halaman, iba't ibang uri ng pananim. Kung ating lalaliman pa ating pag-aaral, ito ay mayroong mga simbolismo, itong mga uri ng halaman na to. Yung anis at linga, sa English o sa King James, yung fitches and cumin, ay parehong karaniwang itinatanim sa sinaunang Israel at ginagamit para sa pampalasa ng pagkain, mga spices, no? Sa spiritual na pananaw, makikita ang mga ito bilang kumakatawan sa maliliit, pang-araw-araw na pagpapala na ibinibigay ng Diyos sa kaniyang bayan. Ang mga pagpapalang ito ay maaaring tila hindi gaanong mahalaga sa ating mga buhay. Ngunit kapag isinama sa iba pang mga pagpapalang ibinigay ng Diyos, ito'y nakakatulong sa kabuuang kasaganaan ng ating buhay. So, yung mga maliliit na bagay minsan na ginagawa ng Diyos at nangyayari sa atin, hindi natin napapansin. Pero hindi natin alam, ang bawat bagay na iyan ay kabahagi ng pagpapalago na ginagawa ng Diyos. Hindi ito natin dapat na baliwalain. Minsan, o kalimitan, nakatingin tayo sa malalaking bagay na ginagawa sa atin ng Diyos. Pero yung mga maliliit na bagay na simple lang na nangyayari sa paang araw-araw, hindi natin na naiisip. Alam niyo po ba na pag pinagsama-sama mo yung maliliit na bagay na nangyayari sa atin, baka mas lampasan pa niya yung isa o dalawang malalaking bagay na nangyayari sa atin. Kasi yung maliliit na bagay, yan yung, sabi nga natin, mga spices of life, ito yung nagdudugtong sa malalaking bagay na ginagawa natin para tayo maging compact, maging matibay. Kung merong mga construction worker na nakikinig dito, kung maaalala doon ng touching lives, so meron tayong naging exercises dati. Tandaan niyo yung isang baso na nilagyan natin ng bato, ng graba, ng buhangin, at ng tubig. So may proseso yun kung alin ang una mong dapat na ilagay. So meron tayo dong bato, lumisimbolo sa malalaking bahagi ng buhay natin. May graba, yung mga simple, mga moderate part ng buhay natin. And then may buhangin. Ito yung maliliit na bagay na binabanggit dito, mga spices na kung wala yung maliliit na bagay na yan, hindi magiging compact. Sa pagkahalo ng simento o pagtatayo ng building, hindi po pwedeng puro malalaking bagay lang, hindi pwedeng puro bato o puro mga graba lamang. Kailangan yung buhangin at mas maliit pa sa buhangin yung particles ng simento at yan ang nagbibigay ng compact, nagpapatibay para magkadugtong-dugtong ang mga bagay na ito. Sa buhay nating mga tao, lahat ng mga simple at maliliit na bagay ang nagdudugtong sa malalaking bagay sa mga komplikadong sitwasyon na ating nararaanan. Kaya hindi natin dapat i-ignore, hindi natin dapat maliitin o lampasan ang mga bagay na ito. May binabanggit pa rin dito yung trigo at barley.
Ito ay pangunahing pananim sa sinaunang Israel na nagbibigay sa mga tao ng kabuhayan na kailangan nila upang mabuhay. Sa espiritual na kahulugan, maaari silang kumatawan sa mas malalim, mas malaking pagpapala na ibinibigay ng Diyos, tulad ng espiritual na pagpapakain at sustento para sa ating kaluluwa. So pwede nating sabihin na ito yung nagre-represent ng mga middle size situation ng ating buhay. Katamtamang laki, katamtamang liit. Hindi sobrang liit na kagaya nung cumin at ng peaches o nung anis, no? Yan. So, again, mayroong bahagi ang lahat ng bagay. At meron pang isang uri, yung espelta na tinatawag, isang uri pa rin ng butil ng sinaunang Israel na kilala para sa kanyang tibay at kakayahang umunlad sa malupit na mga kondisyon. Well, pwede nating sabihin na ito yung nagre-represent ng mas malalaking bahagi o sitwasyon ng ating buhay. Sa espiritual na diwa, makikita bilang kumakatawan sa kakayahan ng Diyos na suportahan ang kaniyang mga tao sa panahon ng kahirapan at kabigatan. So makikita natin yung iba't ibang bagay na ibinibigay, pinapakita ng Diyos sa atin. Hindi simple ang buhay. May maliit na bahagi, may panggitnang bahagi, at mayroong mas malalaking bahagi. Pero ang lahat ng iyan ay ginawa ng Diyos para ayusin ang ating ikabubuhay, ang ating pagkatao, ang ating espiritualidad, at para pagdating ng dulong panahon, tayo ay karapat-dapat na makakaabot sa Panginoong Diyos. Magandang gabi, Pastora Maria Rodet. Salamat po, napadaan kayo sa ating sa aming talakayan. Magandang gabi po. Sa mas malawak na konteksto nito, ang talatang ito ay bahagi ng isang mas malaking seksyon kung saan si Isaiah ay naghahatid ng mensahe ng paghatol at pag-asa sa mga tao ng Israel. Ang talata sa kabuuan ay nagbababala sa mga kahihinatnan ng pagsuway sa batas ng Diyos. Ngunit nag-aalok din ng pangako ng pagpapanumbalik at pagpapanibago para sa mga bumabalik sa Panginoon. So itong mga talata at mga bagay na ating tinalakay sa gabing ito, na nabigyan natin ng detalye ang iba't ibang uri ng pananim, iba't ibang uri ng panahon, at iba't ibang uri ng ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Ito ay mga contributory factors, contributory items sa bawat sitwasyon ng ating buhay. Doon sa verse 26, bilang panghuling talata, ang sabi doon, iyan ang tamang gawain na itinuturo ng Diyos sa tao. So, for His God do instruct him to discretion and do teach him. Ang talatang ito ay nagpapahayag ng pagpapatunay ng mga binabanggit sa talatang 25. So, confirmation ito nung mga pinag-usapan natin kanina. Ipinapakita nito na ang lahat ng karunungan, pamamaraan at patnubay sa mga gawaing kaugnay sa pangangalaga sa mga tao ay dapat na sa Panginoon lamang manggagaling. Ayan. So yung konteksto kasi, yung Israel ay hindi na satisfy sa provision ng Diyos. Sila'y humanap ng ibang mapagkukunan ng karunungan. Sa mga susunod na kabanata, makikita natin doon, matututunan na sila ay humingi ng tulong sa iba't ibang lahing hintil, kagaya ng Ehipto. Yan. At kaya ito ay ikinagalit sa kanila ng Diyos. Ang pagtatagumpay sa lahat ng mga sistema at pamamaraan ay magiging matagumpay kung magmumula sa Panginoong Diyos. Tandaan natin, magiging matagumpay lang ang isang bagay kung nagmumula sa Panginoong Diyos. So, importante na pag magsisimula pa lang tayo, pag meron tayong gawin, pagplanuhin, ipanalangin, hingin sa Panginoon, Lord, ano ba ang kaparaanan mo sa mga bagay na ito? Ang dami nating natututunan, huwag magmadali, magplano, mag-organize, hingin sa Panginoon ang mga katugunan at pamamaraan sa lahat ng bagay. Kaya kahit na minsan ay nakakainip, gustong-gusto na nating mangyari yung isang bagay, pero wag tayong maiinip. There is always virtue in waiting, in being patient. No? Ang talatang ito ay binabanggit sa talatang ito yung salitang sapagkat ang kaniyang Diyos ang nagtuturo sa kaniya. Well, alam na nating lahat ito, ang provider ng lahat ng karunungan, ang lahat ng nagbibigay ng
karunungan at pinagmumula ng kaalaman ay ang ating Panginoong Diyos lamang. Salamat, Brother Edgar. Yan, lagi nating nakukot yan sa morning devotion, yung Hebrews chapter 12, si Jesus Christ, the author and the finisher of our faith, the pioneer and the perfecter of our faith. Siya ang nagsimula, siya ang nagpapanatili, at siya rin ang pagtatapusan ng lahat ng bagay. Binibigyan din nito ang kahalagahan ng paghahanap ng tagubilin ng Diyos at pakikinig sa kanyang mga turo upang umunlad at mapanatili ang sistema ayon sa disenyo ng Panginoon. Lahat ng bagay, mga kapatid, na ating gagawin na hindi umaayon sa disenyo at pamamaraan ng Diyos ay magiging kabahagi ng pagbagsak. Tandaan natin iyan. Lahat ng bagay na hindi ayon sa disenyo ng Diyos ay magiging bahagi ng pagbagsak. Subalit lahat naman ng mga bagay na umaayon sa kanyang pamamaraan ay magiging kabahagi ng pagtatagumpay. Saan tayo pupunta? Ano ba gusto natin? Bumagsak o magtagumpay? Wala naman siguro sa ating gustong bumagsak. Ano po? Lalo na yung mga estudyante. Nakasalalay sa talino at pamamaraan ng magsasaka ang tagumpay at dami ng kaniyang aanihin. Kaya sa dalawang talatang nabanggit, pinag-usapan natin sa gabing ito, ginamit ng magsasaka bilang imahe ng Diyos. Yung sistema ng magsasaka, alam natin kung gaano ka-structured, at kung gaano ka-organisado. At sa dulo ng kanyang gawain, nakakasigurado na mayroong aanihin na bunga. At ganoon din ang sistema ng Panginoon. So, ang dapat nating maging tugon, umayon tayo sa pinagagawa ng Panginoon sa atin. Mga kapatid, mga kasamang lingkod ng Panginoon, saan ba tumutungo ang ating mga buhay? Tayo ba'y nakalinya pa, naka-align pa sa sistema ng Diyos na itinuro sa atin noon pa? Kung hindi na tayo naka-align, pwede tayong mag-reassess at tingnan natin kung paano tayo makakabalik sa sistema na pinagagawa ng Panginoon. Baka kagaya ng mga Israelita, tayo ay nagdiditor na. Tayo ay lumilipat na sa isang uri ng daan o pamamaraan na hindi na nakakapagbigay ng kaluguran sa Panginoon. Let us continue to evaluate ourselves, the things that we are doing every day. Tingnan natin kung tayo'y nakalulugod sa Panginoon, nasusunod pa ba natin ang kaniyang pamamaraan na itinuro. At kung hindi na, baka tayo ay lumalayong maigi, baka tayo ay pumunta sa pagbagsak na kagaya ng nangyayari sa Israel. Mga kapatid, sabi dito, Hebrews chapter 2, verse 2, let us fix our eyes on Jesus. Only to Jesus, not to anybody else. Mahirap mang gawin, mahirap mang pagtiyagaan dahil hindi natin nakikita at kasama ang Panginoong Hesus literally. But we have to fix our eyes on Him. At makikita natin, pagka nakatuon tayo sa Kanya, dadali niya tayo sa tunay na tagumpay, sa tunay na kapayapaan at kasiglahan. At doon sa tagumpay at sa kaayusan na ipinangako sa atin ng Panginoong Diyos. Yan. So tatandaan po natin, napakahiwaga ng buhay. Subalit ang ginagawa natin dito sa mundo ay tila mga simpleng sitwasyon lamang. Magandang gabi, Kelvin. Salamat sa pagdaan. Yan. Tatandaan natin lagi, hindi po tayo dinala ng Panginoon sa sitwasyon na ito, sa pananampalataya na ito para pahirapan o para pagdanasin lamang ng anumang kabigatan. Sa halip tayo ay tinuturuan every day, every second of our life. Tinuturuan tayo para makarating tayo doon sa dulo. Hindi sa pamamagitan ng kayamanan, hindi sa pamamagitan ng mga material na bagay, kung hindi sa spiritual na kung saan siyang magpapalalim at magpapalago sa atin. Tatandaan natin, kuhanin natin kung ano yung naaayon sa kapararan at kalooban ng Panginoong Diyos. At sa dulo ng lahat ng ito, tayo ay kaniyang bibigyan ng kaniyang pangako, ipagkakaloob niya sa atin ng pangako na hindi masisira, hindi mabubulok. At ito yung pangako ng buhay na walang hanggan doon sa kalangitan. Maraming salamat mga kapatid. Hanggang doon lang po muna ang ating talakayan sa gabing ito. Nawa ay natuto po ang lahat at nawa ang sa pamamagitan ng mga aralin na ito ay tayo ay matutong mag-evaluate sa ating mga buhay,
Sabi nga doon sa paborito nating talata, Psalms 139 verses 23 and 24, Search me, O God, evaluate my life. Meron akong nagagawang mga bagay na hindi nakalugod-lugod sa iyo. So yun po ang maging sistema natin. Sa pagtulog natin sa gabi, lagi nating hingin, Panginoon, ano ba ang nangyari sa akin sa maghapon na ito? Ano ba ang nagawa ko? Ako ba'y naging kalugod-lugod sa iyo? Nakapaglingkod ba ako sa iyo? O baka naging super yabang ko, naging super hambog ko, at ako'y naging makasalanan sa iyo? Muli nating ibigay sa Panginoon ang ating buhay. At siguraduhin natin na sa bawat sandali, nakapagbibigay tayo ng kaluguran sa Panginoon. Ang sabi nga, kung ikaw man ay umiinom o kumakain o kung ano man ang ginagawa mo, dapat nakapagbibigay ka ng kaluguran sa Panginoon. Salamat mga kapatid. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, salamat pong muli sa gabing ito. Salamat sa inyong paggabay at pagsama sa amin sa pagbibigay ng karunungan upang matalakay ang mga bagay na ito. Salamat sa mga kapatid namin naman na nakasama at nakipag-aral sa amin. Dalangin ko ang patuloy na pagpapala mo at paggabay sa kanilang lahat, sa aming lahat, upang kami ay patuloy na maging kalugod-lugod sa iyo, makapaglingkod sa iyo, at sa dulo ng panahon na itinakda mo sa amin, ay makasama ka namin hanggang doon sa buhay na walang hanggan. Salamat po, dakilang Diyos, sa iyo po namin iniaalay ang kapurihan at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, maraming salamat po. Na-late si Ate Zenay. Ate Zenay, reviewin mo na lang po yung video. Salamat po, salamat sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon. Kita-kita po ulit tayo bukas. Yan. God bless po, God bless. Pagpalain kayo ng Panginoon. To God be the glory. Bye-bye.